Kuha po ang video na yan sa bahagi ng EDSA Ortigas flyover northbound. Kita po ang isang itim na kotse sa kaliwa na binabagtas ang EDSA busway na para lang sana sa mga pampasaherong bus. Nang lilipat na ng lane, sumalpok ang kotse sa barrier. Tumalsik yan at panandalian pang tumagilid. Nakaiwas naman ang ibang sasakyan. Nagdulot po ang aksidente ng mabigat na trapiko. Sugatan ang driver na sinusubukan pang kunan ng pahayag. Itinuturing na banta sa pambansang seguridad ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration ang pagkakaroon ng pekeng birth certificate sa Pilipinas ng daan-daang dayuhan. Balita hatid ni Darlene Kai. Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po. Sino bang makalilimot sa viral na sagot ni Suspended Bambantarlac Mayor Alice Go nang tanungin ng ilang senador tungkol sa ilang detalye ng kanyang pagkatao? Ang sagot na yan, ginagamit na rin daw ng ilang dayuhang nahuhuli ng Bureau of Immigration na may peking birth certificate. Tulad ng dalawang baeng nahuli ng BI sa NAIA Terminal 3 noong July 10. Yung isa po doon sa mga na-aresto natin sa Paliparan, claim that she was homeschooled kaya siya walang records or anything ng kanyang childhood. Yung isa naman po, nakalimutan niya kung ano na nangyari sa childhood niya. Ultimo, mga kapatid niya, hindi na siya sure kung ano yung mga pangalan. Sabi ng BI, senyales ito na dinoktor lang ang kanilang mga dokumento. Meron din naman daw foreign nationals na may hawak na peking birth certificate na sanay ng sumagot kaya mas mahirap silang madetect. Na-review na nila yung mga isasagot nila at saka medyo matagal na nilang ginagamit yung identity na yun. Mula 2019, nakahuli ang BI ng 14 ng banyagang may peking birth certificates at ibang mahalagang dokumento gaya ng passport. There are a lot po na parang gusto na lang tumira dito permanently, but I guess they were taking shortcuts in getting their citizenship. Para sa Bureau of Immigration, pati National Bureau of Investigation o NBI, malinaw itong banta sa pambansang seguridad. Matapos madiskubre ng NBI ang 200 dinoktor na birth certificate na inisyu ng Local Civil Registry ng Santa Cruz, Davao del Sur. Karamihan sa mga kumuha ng peking birth certificate ay Chino. Kapag may Philippine birth certificate kasi ang isang foreign national, itinuturing na siyang Pilipino, kaya maaring mawala na siya sa radar ng BI. Ayon sa Philippine Statistics Authority, local government units yung may hawak o may jurisdiction at namamahala sa mga local civil registry kung saan nag-a-apply para makakuha ng birth certificate. Gayunman, tumutulong na rin daw sila sa investigasyon. Doon sa mga ginagawa nating fact-finding investigation, nagpupunta pa tayo doon sa mga barangay na kung saan nakadeclare doon sa ang birth certificate. Kapag na-determine natin na okay, we have the sufficient evidence na makapag-file ng case, then that's the time that we will endorse it to the Office of the Solicitor General for the petition, filing of the petition of cancellation of birth certificate. Nais ng ilang kongresista na imbestigahan ng Kamara ang insidente. Sabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat patibayin pa ang batas kaugnay sa late registration. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May sariling fact-finding investigation ng LGU ng Santa Cruz, Davao del Sur kaugnay sa Chinese nationals na may peking birth certificate. Kasunod yan ang pagkakatukoy sa 200 Chinese nationals na may peking birth certificate na inisyu umano ng Local Civil Registry Office ng Bayan. Ayon sa kanilang mayor, papatawan nila ng administrative sanctions ang mapapatunayang sangkot dito. Handa raw silang makipag-ugnayan sa NBI. Ayon sa mga residente roon, wala silang napapansin ng mga Chinese national na nakatira roon. Batay naman sa records ng PSA Civil Registration System sa kalapit na Digo City, wala pang nagre-rehistro na Chinese sa kanilang sistema. Ito ang inyong Regional TV News. Oras na para sa mga balitang nakalap ng GMA Regional TV mula sa Luzon. At makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Arestado ang 7 mangingisda sa Camarines Norte dahil sa dynamite fishing. Sa Gataran, Cagayan naman, natagpo ang patay sa loob ng kanilang sasakyan ang 2 biktima ng pamamaril. Ang mainit na balita hatid ni Chris Novello ng GMA Regional TV.
Wala ng buhay nang makita ang dalawang biktima ng pamamaril sa barangay Basaw, Gataran, Cagayan. Natagpuan sila sa loob ng kanilang sasakyan. Nakilala ang lalaki na taga-aparibatay sa kanyang driver's license. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng kasamang babae. Ayon sa mga otoridad, posibleng kakilala ng mga biktima ang mga sospek dahil maayos na nakaparada sa gilid ng kalsada ang kanilang sasakyan. Inaalam pa ang posibleng motibo at kung sino ang mga sospek. Hindi na nakapalag ang lalaki ngayon matapos mahuli sa buy-bust operation sa Barangay Balatas, Naga City, Camarines Sur. Nakakuha sa suspect ang isang bloke ng pinatuyong dahon ng marijuana na naka-vacuum sealed pa. Nagkakahalaga ang naturang marijuana ng 1,500 pesos. Inaalam pa ng otoridad kung saan galing ang naturang illegal na droga. Sad to say, mga estudyante yung iba. So considering na mababa yung market value or affordable, so yun talagang most likely target. Sa Camarines Norte naman, 6 ang arestado dahil sa illegal na dynamite fishing. Kasunod yan ng Seaborne Patrol ng Maritime Police sa dagat na sakop ng Vinsons at Paracale. Sinuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga nakumpiskang isda para mapatunayang hinuli ito gamit ang dinamita. May isa ring na aresto sa fishport ng Mercedes matapos makumpirmang biktima rin ng dynamite fishing ang mga huli niyang isda. Chris Novello ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumagilid ang isang delivery truck sa National Highway ng Piodoran, Albay. Ayon sa MDRRMO, sinubukang iwasan ng truck na may kargang motorsiklo ang kasalubong na jeep at tricycle sa kurbadang bahagi ng kalsada. Tinamaan nito ang jeep hanggang sa tumagilid ang truck. Sugatan ang pahinante ng truck, ligtas naman ang mga sakay ng jeep. Hindi pa nakuna ng pahayag ang mga sangkot na driver pero sabi ng PNP, hinihintay nila kung magkakaareglo ang magkabilang panig. Samantala, binaha ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa masamang panahon. Umapaw ang Pulangi River sa Dato, Montawal, Maguindanao del Sur dahil sa sunod-sunod na pag-uulan. Nalubog po sa baha ang ilang bahay at taniman. May ilang residente rin na stranded ang nirescue. Sa bayan naman ng Mama Sapano, halos baywang na ang baha sa ilang lugar. Pinalilikas na ang mga residente. Ayon sa lokal na pamahalaan ng BARMM, aabot na po sa mahigit 74,000 residente sa mahigit 300 barangay sa rehiyon ang apektado ng pagbaha. Sa Pikit, Cotabato, humingi na po ng tulong ng mga residente sa barangay Fort Pikit dahil sa walang tigil na pagtaas ng baha. Umapaw na rin po ang ilog doon. Mabibilis na balita po tayo. Naglabasan ng mga ahas sa bundok ng Lamin sa Piddig, Ilocos Norte. Ayon sa Senro, tinatawag yung mountain rat snakes na hindi raw makamandag. Posibleng nabulabog daw ang mga ahas sa mga lungga nito dahil sa pag-aayos ng mga kalsada roon para sa dumaraming turista sa lugar. Patay ang isang mangingisdang senior citizen matapos tamaan ng kidlat sa Orion, Bataan. Ayon sa anak ng biktima, naglalakad pa uwi ang kanyang ama at kasamahan niyang mangingisda nang mangyari ang insidente. Nakatakbo raw palayo ang kasama ng kanyang ama. Agad namang nilapatan ng pao ng lunas ang matanda bago isinugod sa ospital. Binawian ng buhay ang biktima na nalapdos ang dibdib, hita at binti. Walang pahayag ang kanyang mga kaanak. May ilang hakbang si incoming Education Secretary Sonny Angara para matupad ang target ng K-12 program na mabigyan ng trabaho ang mga nagtapos ng senior high school. Kakausapin daw ni Angara ang Civil Service Commission na i-adjust ang qualifications ng ilang trabaho para mas angkop sa mga graduates ng senior high school. Hindi naman daw kasi lahat ng trabaho kailangan ng college degree. Balak din makipag-usap ni Angara sa ilang business groups para mabigyan ng oportunidad ang mga nagtapos sa technical vocational track. Sabi ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP sa panayam ng Super Radio DZBB, handa silang makipagtulungan para matukoy kung aling mga trabaho ang pupwedeng pasukin ng senior high school graduates. Happy Monday mga mare at pare! Ilang tulog na lang mapapanood na ang biggest family drama of 2024 na Pulang Araw. Present ang lead cast niyan sa pinakaunang PinoyCon sa Makati City. Nag-perform ng song number sina Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco at Alden Richards. Pati na rin si Dennis Trillo. May meet and greet portion din kung saan nakapagpa-autograph ang fans ng mga Pulang Araw merch.
Bukod dyan, nagpakilig din kahapon si Pulang Araw star David Licauco sa San Fernando, Pampanga. Nang harana si David at G sa pag-games kasama ang kanyang fans. Pinomote din ni David ang pelikula nila ni Barbie na That Kind of Love na showing ngayon sa mga sinehan nationwide. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.